Nag-iinit na usapan, umatikabong bangayan, diskusyon na may resolusyon sa kauna-unahang talakserye sa telebisyon. Face to face now with Miss Ami Perez. Kamusta mga sausawero at sausawera? Handa na po ba tayo sa talakan? Sama kayo sa pula o sa puti? So, Ryan, ready na rin ba? At para mas enjoy ang kwentuhan ngayong morning, eto si Hans. Hi, Chang Ami! Ready na rin kami dito! Sausawa na! Saan tayo? Ay, face to face na! Gusto mo bang makisaw-saw tahanan ng kaibigan? Baka yan ay solusyonan. Face to face. Sinong sisimangon? Face to face. Sinong ngingiti? Face to face. Ang mga problema? Face to face. Pag may talikuran, harapin mo face to face. Kamusta po kayo mga kapatid? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Isang oras na naman po tayong magsasama sa pagtalakay po at paghimay sa mga isyong kinaharap po ng ating mga kababayan. At ito pa rin po ang nag-iisang talakserye at Barangay Hall on Air na talaga namang ang tanging hangad po natin ay pag-usapan at bigyang lunas ang mga problema pong inilapit po sa amin. At ako pa rin po ang inyong Chang Ami na laging nagpapaalalang kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. At tulad ng dati, siyempre, kasama pa rin natin ang ating mga sausawero at sausawera sa studio. Maraming salamat po sa pagpunta nyo dito at pagsama sa amin sa araw-araw. At ang kanilang leader na mukhang masayang-masaya at very energetic ngayong araw na ito. Walang iba kundi si Hans Mortel. Kamusta na you, kapatid? Yes! Ang pinakasawsawero sa lahat! Kaya feeling ko dumadaming kaaway ko. Dahil malala akong sumausaw kasi kayo din naman nagtuturo. Anyways, hindi yun ang importante. Ang importante, marami tayong matutunan ngayong araw na to mula sa ating Trio Tagapayo! Kasama po natin ang tatlong distinguished na tao sa kani-kanilang mga larangan, talaga ng mga primera klase. Siyempre po, kung usaping legal, abay sagot yan ng ating kapatid mula sa Public Attorney's Office, Public Attorney Vanessa Joy Ongpe. At eto naman, Diyos ko, ay nako, he speaks 5 languages. I think more than. Ibang klase, talagang sobra pong nag-aral para tayo ay magabayan ng tama talaga. Ang ating pong spiritual advisor, Father Jerry Tapiador. Etong pangatlo, ladies and gentlemen, ang president po ng Integrated Professional Counselors Association of the Philippines. Aba, wala pong iba, Dr. Rose Llanes. Oh, sa tatlo ba namang yan, pag yan nagsalita, sino ba namang hindi maniniwala? Di ba Chang Ami? Oo nga naman, Hans. Salamat sa'yo. Eto na mga kapatid, isang customer. Inirereklamo po ang isang ahente na mga pampaganda na di umano para naman daw labis at abusado kung maningil ng bayad. Nako, eto na ngayon. Yung singilan po ay nauwi raw sa kalmutan. Yan po ang ating face-to-face issue of the day. Umutang sa pahulugan, galit sa nagpautang. Parang atat-atat sa pera. Siyempre ako, hindi ko naman sigurado ang pera ko at hindi pa naman siya mag-penalty 15 araw-araw. Mukha lang talaga siyang pera. Pinatangkuan niya ako. Siyempre ako naman umasa. Talagang makulat siya magbayad. Pagtalikod kong gano'n, bilahan sinunggaban mo ko. Siyempre lumaban din ako. Yun, nakalmot ko siya. Yung kadugo-dugo yung mukha niya. Babanta na siya. Siya ang unang naghamon. Sinambunutan ko siya, inunahan ko siya ngayon. Tapos talaga nagkapang-abot kami. Susunod na saktan mo ko, kundi lang kalmot sa mukha ang kailangan gagawin ko sa'yo. Bang hihiram ka na mukha sa aso, imungudgud kita sa lababo namin. Kung tatapatan mo ko, lalabanan din kita. Hindi ako magpapatalo sa'yo. Sa kanilang pagtatagpo, maulit kaya ang kalmutan at sabunutan? Yan ang talakang inyong masasaksihan dito lang sa Face to Face!
Mga kapatid, tawagin na po natin ang nagrereklamo dahil sa di umano'y labis at abusadong paniningil sa kanya ng ahente. Narito po si Roselia Cheche Hanapin. Pasok! Cheche, pakikwento sa amin ano ba ang nangyari? Kasi ganito po yun, may utang ako sa kanya ng produktong pabango sa kapulbo, saka roll-on. Okay. Alaga po ng 227. Lahat-lahat, ang na suma po yun. total, Opo. okay. Nung unang linggo, hindi ako sa kanya nakahulog. Yung pangalawang linggo, nakahulog ako sa kanya. Sino ba itong ahente na sinasabi Itong mo? Hazel po. First time niya lang po kasi magpautang ng ganyan. Kaya hindi, parang anga-anga siya. Teka lang. Teka lang. Si Hazel ba, kaibigan mo, kapitbahay, Ano lang kakilala? po kasi siya yung kaibigan ng kaibigan ko. Para nakakainuman niya. Okay. Yun. So, kakilala ito ng kaibigan Opo. mong malapit sa'yo? Oo. Okay. Pinakilala sa'yo itong Hazel. Okay. Nagkakainuman kami minsan. Ayun nga po, grabe siya maningil, ang pasigaw. Tapos yung utang ko na lang po sa kanya is 79. Ang penalty raw po nun, araw-araw is 15. 15 pesos? 15 pesos daw po araw-araw. Sino ang nagsabi na may penalty? Ano ko Yun po? bang doon yun, kumbaga, batas ba yun nung beauty Hindi, ewan ko product po na sa kanya. pinagkukuhanan Hindi ninyo? ko po alam kasi... O siya lang ang gumawa ng Siya penalty lang po yata niya? gumawa ng penalty na. Hindi ko po talaga alam yung penalty na yun kasi tagal-tagal ko na nangungutang. Wala namang penalty. Okay. Sabi Bago ko, ka bumili sa kanya, pinaliwanag ba niya? Yun nga Sinabi po. niya na, Cheche kung hindi ka makabayad dun sa usapan natin, may penalty ito. ayun nga po, hindi ko nga po alam na pag hindi ka nakabayad, may penalty ito, saka sasabunutan kita. Hindi niya siya nagsabi ng gano'n. Ikaw nagsabi siya, hindi ako mangungutang. Ba't mo ako... Kasi siya naman unang nanakit sa amin eh. Ito ba ang unang pagkakataon na nag-order ka ng mga ganyang Opo, beauty kasi products? first time nga niya po. Ako parang kami yung first time na customer niya. Since kayo nga yung magkakasamang nagkainuman, parang Oo. kayo ang inalok niya. Inalok niya po kami. Pero dati, hindi ka naman kumukuha ng mga ganito. Kumukuha po ako sa ibang tao. May penalty sa ibang Walang tao? penalty kahit umaabot ako ng... Anong usapan ninyo? Paano ang sistema ng bayaran? Isang buwan lang po talaga. Ang palugit. Ang palugit Kailangan sa nun. loob ng isang buwan, May bayad ko po lahat. kailangan bayad lahat. Opo. Okay. Ang tanong ko sa iyo, Cheche, pag nagbabayad ka ba, meron kang kumbaga, parang isinusulat mo ba to sa notebook? Wala naman po. O meron kang pinagsusulatang papel na sinasabi mo kay Hazel na, natanggap mo na yung ganitong amount na binayad mo? Wala naman po kasi mabilis ako magtiwala sa tao. Hindi naman po ako yung magdududa. Bakit ka mabilis magtiwala? Wala po, kasi hindi man po ako manloloko tao. Kaya isip ko sa tao, hindi ko siya pagdududahan na magloloko siya. Hindi ako mapanghusgang tao. So ang sinasabi mo, si Hazel ang nanloloko? Hindi ko naman sabi po manloloko siya. Ano lang po, yung sa penalty lang po talaga. Bakit Doon ka ang lang laki? talaga nagalit. Opo. Pero nakiusap po ako sa kanya na sa susunod, bayaran na lang kita. Pero bakit ang laki ng penalty? Yung pagsabi ko nun, sabi niya, ano bang gusto mo? Sabi ko, bakit ikaw, Sel? Anong gusto mong mangyari? Sabi ko, dito tayo sa labas. Pagtalikot kong ganun, sinaktan niya na ako, sinabunutan niya ako sa mismong harapan ng bahay namin na may gate pa kami. Trespassing siya doon. Gaano ka totoo na ikaw daw ang unang nagagalit at sumisigaw pa? Hindi po sinisingil? totoo yun. Kasi ngayon lang ako nagkautang sa kanya na may kaaway ako. Lahat po dami kung nakakautang po ako ng 6,000 sa tao, hindi ako nagkipag-away. At nababayaran mo? At nababayaran ko. Wala Bakit akong ka naman utang mahilig sa- mangutang, Kasi Cheche? natural lang po sa amin yun na minsan kinakapos. Kailangan namin mangutang. Naintindihan natin na mahirap ang buhay, pero nakakatanda kasi ang utang. Kasi pag kinakapos ka po, hindi mo lang pwedeng tignan na lang yung mga anak mo walang pagkain. Kailangan kikilos ako. May problema na nga sa pagkain ng mga bata, pero ang inutang mo naman ay beauty products. Hindi, ganito po yun. O, kumbaga, pakonsuelo mo na lang sa sarili mo Hindi po yon. sa akin. Kasi Oh. ako, wala akong pakialam sa sarili ko. Para sa anak ko, yung pabango yun sa kapulbo, sa mga estudyante ng anak sa ko. mga anak mo. Hindi para sa akin. Okay. Ako pwede na akong Wala. akong gumamit yan. Basta mga anak ko. Yung roll-on para sa anak mo. Yung roll-on, para sa asawa ko, siyempre nagtatrabaho sa yun. asawa naman pala niya. So, sa makatuwid, Cheche, lahat ng binili mo ay para sa pamilya mo. Opo, para talaga sa pamilya ko. Wala namang pang personal sa'yo. Wala po. Oo. Pinio niya yun na walang kumuha. Para PO, ibig sabihin purchase kumuha po order. siya, Oh, opo. kinuha niya. Parang tumulong na rin po ako niya. Sige, kunin ko na lang yan para mabayaran rin. Kasi wala rin siyang pang-abono doon. So parang ang lumalabas dito, Ate Che, na sales stock ka, nainganyo ka dun sa pagpilit sa'yo ni Oo, Hazel saka- na bilhin yun. Pero wala naman sa Wala talaga plano sa mo plano ang ko bumili. yan. Wala Kasi sa pwede ka naman bumili ng ibang produkto na mas mura doon. Opo na.
Kagaya ng rolo na Or yan. iniisip ko rin naman kasi baka yun nga, hulugan. Kesa yung Oo, bibili ka sa hulugan. sari-sari store na maglalabas ka kagad ng pera. pera. Kasi, Opo, ganun nga po yun. mga kapatid, siguro mas mabuti pa para maliwanagan tayo. Tawagin na po natin ang sinasabing ahente ng pampaganda dahil nga sa di umano daw yung kanyang labis at abusadong pamamaraan ng paniningil. Narito po si Hazel Caneda. Pasok! Ate Hazel, gusto ko lamang matanong, totoo bang in-order mo at hindi naman in-order ni Ate Cheche ang sinabing pulbos, roll-on at kulon? Hindi po, ma'am, ganito po yun. May order siya sa akin. Yung order niya, hindi ko na ibigay. Tapos ngayon, in-offer ko tong cologne tsaka powder. Sabi niya, okay na to, kukunin ko na to. Di sabi ko gano'n, sige, okay So na. meron siya talagang Oo, in-order? in-order sa akin. Bali, hindi ko na ibigay yung order niya. May stock akong gano'n na cologne at powder na hindi naman gano'n ang tatak. Ibinigay ko sa kanya, kinuha niya. Diretsang tanong, Ate Hazel, sinabunutan mo ba si Cheche? Oo, sinambunutan ko siya. Paano? Bakit? Hamunin niya ako. Siya sinisingil ko, ha? Mga Sinisingil ko kapatid, siya. tutukan po ninyo ang mainit na talakan ng isang ahente at ng kanyang customer sa pagbabalik po ng Face to Face. Diyan lamang kayo. Ang mga problema. Singil po niya ako ng alas 5 ng madaling araw. Maghahatid po siya sa anak niya sa eskwelahan. Dinaanan po niya ako. Alas 5, Ate Hazel? Nangako kasi siya sa akin bukas ng umaga. Pero hindi niya ako binayaran lang, ma'am. Sinabi bukas ng Kinagabihan niya na ako binayaran. Bakit nalaman alas 5 ng umaga? Harapin mo. Nagbabalik po kami dito sa Face to Face, mga kapatid. Inireklamo ni Ate Cheche ang ahenteng si Ate Hazel na sobra naman daw at labis at abusado ang dating kapag ka naniningil. Totoo ba yon, Ate Hazel? Ma'am, ganito po yun. Paano ba kayo maningil? Ang paniningil ko sa kanya, pabalik-balik. Kahit nga minsan nga anak ko, pasisingil ko sa kanya, bukas na, sa Sabado na, sa Linggo na. Ang sabi sa amin kanina ni Diba? Cheche, nagpaliwanag daw siya sa'yo sa magandang paraan, Nung unang- nakiusap siya na hindi na nga niya Nung mababayaran una sa po loob ng yun, isang buwan. nakiusap po siya sa akin. Nung unang kinuha niya sa akin. Ito ba yung pangalawang Bali, order na? oo, pangalawang kuha niyo na po sa akin yan, ma'am. Nung una po, ganito po yan, roll-on ang kinuha niya sa akin. Okay. Ipinalit niya yung uniform ng anak ko, napakinabahan ko ba? Naawa ko sa kanya dahil kinuha ko para mabawasan ang utang niya. Sinusuot ng anak mo yung uniform na Ay, sorry ka, Hindi ko in-offer sa anak mo yung Papakita uniform ko na sa'yo yun. yung uniform. Sandali, na sandali. kinuha ko. Ang binayad, uniform, ganun ba? Oo, in-offer niya sa akin yun. Hindi pumayag naman ako, ma'am. Okay. Pumayag ako na kunin ko yung uniform dahil may isusuot ng anak ko. Pero naman yung... Bilang kabayaran. Opo, Doon sa pambawas, roll-on. pambawas, Ah, utang na pambawas. po. Pambawas Okay. utang na po yun. Pantawid, kumbaga. Opo, para makabawas lang siya sa akin. Nung ginawa ko po yun, hindi naman po nasuot ng anak ko yun dahil bumili pa ako ng isa pa. Malaki na yun. Pinabayaan ko na yun. Bali, yung pangalawa na pong order niya sa akin, doon na po kami na pang-abot. Anong pangalawang in-order niya? Yung powder po tsaka yung cologne. Doon po kayo ng pang-abot. Araw na linggo yon. Naniningil po ako sa kanya. Una pong umaga, pumunta yung anak ko. Tapos pangalawa, papuntahin mo mama mo, pumunta ako. Pinapaliwanag ko sa kanya, magkano ba bayarin mo? Sabi ko gano'n, 93 pesos. Kasama penalty, 78 pesos, hindi 70! Ate Hazel, alam mo na hindi na siya nakakabayad, pagkatapos binentahan mo pa rin, ulit, hindi ba? Tapos, yung nakiusap naman daw siya, ang tanong ko, saan ang galing yung penalty? Kasi May po- ganun ba talaga? Opo, Doon sa beauty products na pinagkukuhanan mo? Opo, may ganun po Pinaliwanag mo yun bago pa umorder Hindi. si Cheche? Ganito po yan, mama. 15 pesos na po yung binigay ko sa kanyang penalty. Kada araw? Hindi po. Ang sabi niya, kada araw? One month na yon. Ang utang niya sa akin, 1 month and 1 week na. Ayan po ang pinaka-totaling kautangan niya sa akin is 93 plus, 93 kasama na po yung penalty. 78, tsaka 15, 78. Pero ang bawa pa rin ang kaligayahan mo. Sa halagang 93, mananakit ka? Hindi ko alam ang patakaran tungkol dito at marami sa ating mga kababayan hindi rin alam ang patakaran tungkol dyan. Pero ang gusto kong malaman kasi, Hazel, yung penalty bang sinasabi mo ay sa pagitan ng kumpanya at ng ahente
o na hindi mo dapat ibigay sa customer yon? Dapat ikaw ang sumasagot Hindi nun, ho. hindi ba? Hindi ho. Ganito po yun, ma'am. Bali ho yung... O ang customer ba talaga ang dapat sumagot nun? Yung customer ho ang dapat sumagot nun dahil kasi kapag hindi ho kami nakabayad sa penalty nun, kami ho ang magbabayad. Pero alam na nila ho may penalty yun sa 1 month na lumipas na yun. Magkano ba ang kinikita ng ahente pagka ganyan? 25% lang po sa amin yan. So- 25. So talagang yun lang ang kinagagalit mo at yun ang nangyaring nagkasabunutan pa kayo? Opo, opo. Okay, sige. Para maliwanagan tayong lahat at para dun sa mga gustong umorder ng beauty products para malaman nila kung ano ba ang sinasabi ng batas tungkol dito. Attorney, ano po ba? Talaga bang ang customer ang sasagot ng penalty kapag hindi nakabayad ang customer sa tamang oras? Ano po ba? Kasi dito sa kaso natin po na ito, may dalawang magkaibang kontrata. Yung kontrata or agreement sa pagitan ni Aling Hazel at nung kumpanya at ni Aling Hazel at ni Cheche. So yung pong pinag-usapan ni Aling Hazel at yung kumpanya, wala pong kinalaman doon si Aling Cheche. So kung itong si Aling Hazel ay hindi po niya sa una pa lang sinabi kay Aling Cheche na ganito, pag hindi ka nagbayad may penalty, hindi po obligado ang customer na magbayad. Hindi po pwedeng ipataw ni Aling Hazel yung obligasyon niya sa customer, lalo na kung hindi niya sinabi. Kasi mga kontrata po, lagi po yan, kailangan nag-a-agree. Lagi may meeting of the minds sa tinatawag yung mga parties na sa kontrata. Ibig sabihin, parehong alam ng dalawang partido, kaya sila ay nagkakasundo dun sa naging parang agreement nila. Opo, para rin pong interest yan. Kung hindi nyo napag-usapan, walang kasulatan, kahit napag-usapan nyo kung sa interest, kailangan kasi nakasulat yan eh. Pag wala, hindi nyo yun ma-enforce. So bilang isang ahente, dapat si Ate Hazel, meron siyang naging kasulatan na doon nakalagay at sinasaad na kapag hindi nakabayad sa tamang oras, si Ate Cheche, merong penalty. Opo. So yun ang naging pagkukulang ba ni Ate Hazel, attorney? Kung kasi ang sinasabi ni Aling Hazel, na yun yung batas dun sa pag-uusap nila nung kumpanya, wala pong alam dun si Aling Cheche. Hindi naman siya dealer, customer lang siya. Hindi naman siya dealer, customer lang siya. So kung ano yung sinabi ni Aling Hazel sa kanya, yun lang ang panghahawakan niya. Ngayon, mas maganda may kasulatan kasi kung ganito may nangyaring kaguluhan, pag pumunta kayo sa husgado, yun yung ihaharap nyo. Pag hindi nyo maiharap yun, hindi maniwala ang husgado, wala po kayo makukuha. Isa pang katanungan, attorney, tama ba na kapag ikaw, kunyari ganon, sa sitwasyon ni Cheche, umorder siya ng produkto, pag nagbayad ba siya, dapat may notebook siya kung saan niya sinusulat at pinapapirmahan niya kay Hazel na nakabayad na siya ng ganitong halaga? Dapat po, dapat. Kasi kahit nasabihin natin na kilala natin yan, Para mas kaibigan legal at natin, tama. kapatid natin, pagka nagkaroon ng gulo, wala kayong pinanghahawakan. Walang mahahabol. Kung sino nagsabi na nagbayad siya, wala siyang pinapanghahawakan na resibo na nagbigay siya ng pera, matatalo siya. Maraming pong salamat, Attorney Ongpe. Ayan mga sausawero at sausawera. Dapat talaga mahalaga na sinusulat natin, Hans, na kapag tayo may utang, kung nagbayad tayo ng paunti-unti, dapat sinusulat at meron talagang nakalagay doon kung sino ang tumanggap ng bayad. Oo, tama, Chang. Dapat talaga sa lahat ng ating pinapasok, lalo na pag involved ang pera, may record. Kailangan. Kaya, tignan natin ang boto muna ng ating mga sausawero at sausawera sa Oo unang nga. pagkakataon. Okay, mga sausawero at sausawera, sa puti, umorder siya. Hindi niya nabayaran sa tamang oras na penalty, pero hindi niya alam ang penalty. Sa pula, siya yung nagpapautang na medyo dumilim na ang paningin kasi natatagalan nga ang pagbabayad. Kanino kayo mas nakikisimpatya? Kaninong panig ang inyong naiintindihan? Pula ba o puti? Boto na! Go, go, go! Siyang aming medyo nag-uumapaw ang simpatya para dun sa nagpautang na naniningil. Kahit pa sabihin nagdilim lang ang paningin niya, mukhang naintindihan ng mga sausawero at sausawera kung bakit. Kanina po, narinig natin, sinabi ni Ate Hazel na kapag ka naniningil ka kay Cheche ay maayos naman.
maganda ang pakikitungo mo pag ikaw ay naniningil. Tama ba ako? Hindi ka, kumbaga, galit at para Hindi bang... po, minsan nga po pumapasok pa ako sa bahay nila. Sabi ko, Che, bayaran mo na ako. Sabi niya, o sige, bumalik ka, ganito. Tsaka, Mi, paano po siyang di galit? Yung huling bayad ko sa kanya na 50 pesos, itinapon-tapon niya po sa labas. Kung sumama mo loob ko, pera ko yun eh. Tinapon-tapon niya po sa labas. Mga ka-face-to-face, isang dating customer ni Ate Hazel ay nagrereklamo din po dahil daw sa labis at abusado niyang paraan ng paniningil. Narito po, si Jovelyn Bancolita. Pasok! Jovelyn, pakikwento sa amin, paano ba maningil sa'yo si Ate Hazel? Malupit po siyang maningil. Paano malupit? Kasi ako po, nag-autang po ako sa kanya una, 79 pesos po. Ah. Tapos, unang linggo po, nagbigay po ako sa kanya ng 40 pesos. Di may balance po akong 39 pesos. Sabi ko sa kanya, Sel, sa linggo ko na lang ibigay yung 39 pesos. Diretsa ang tanong, Jovelyn, gaano katotoo na siningil ka ni Hazel ng alas 5 ng umaga? Oo po, siningil po niya ako ng alas 5 ng madaling araw. Maghahatid po siya sa anak niya sa eskwelahan. Dinaanan po niya ako. Alas 5, Ate Hazel? Ganito po yung ma'am. Nangako kasi siya sa akin bukas ng umaga. Pero hindi niya ako binayaran Wala ng akong ma'am. sinabi bukas ng Kinagabihan niya na ako binayaran. Bakit kailangan alas 5 ng umaga? Lahat ng tao Kasi doon, wala siya pinapasulat ko siya. Malupit talaga Mga siyang ka-face-to-face, ang pasabog po ni Ate Jovelyn susunod na sa pagbabalik ng face-to-face. Huwag po kayong malis. Etche, sandali lang. Bakit hindi mo mapapatapan? Tama na yan, tama. Hindi ko maintindihan eh. Wala kang bigas, wala kang pagkain, pero meron kang pambili ng installment ng perfume. Pagpapaguran, harapin mo. Kayo po ay nagbabalik at nalaman na natin kanina po ang mga pasabog ni Jovelyn na alas 5 nga ng umaga. Po ng madaling araw. Bakit nga ba alas 5 Kasi siya ganito dumating po noon? yun. Sabi ko po sa kanya, Sel, sa linggo na lang kita babayaran ng 39. Di, yung anak po niya, 8 o'clock ng umaga ng linggo, pinapunta niya. Sabi ko pong ganun, sabi mo sa mama mo, mamaya na lang kasi nagtinda pa yung asawa ko, di pa dumating. Hindi ko po alam kung bumalik Magkano ba ang utang mo sa kanya, Ate 39 Jovelyn? pesos po yun. 39 na lang. Okay. Hindi ko po alam kung bumalik siya ng hapon kasi umalis ako. Hindi siya pumunta ng gabi. Hindi ko rin po alam kung bumalik siya. Pagka Monday po ng umaga, maghahatid siya sa anak ng estudyante, nandun na po siya. Nasa CR po ako. Paglabas ko po ng CR, nakaganon po siya agad sa akin. So nung nakita mo siya, anong sinabi mo, Ate Sabi ko po Jovelyn? sa kanya, Sel, grabe ka naman, paliwanagin mo muna, madilim pa. Kasi magpapaligo pa lang ako sa anak ko eh. Alas 6 pasok ng anak Kasing ko pa nangangako. naliliguan. Kasing nangangako bukas na bukas. Nangangako na. Hazel, Oo, dahil ang tanong, alas 5 nga ba ng umaga, nandun ka na? Hindi, ganito po yun, ma'am. Booking na Linggo kasi po siya. yun. Booking na siya. Kinaumagaan papasok po yung mga anak namin. Kasi Anong oras po ba pumapasok ang mga anak nyo? bago ho ang mag-alas 6 yan, mga 5:45, 6, ganun po. Di sabi niya So malayo ang 5:30 nga naman sa 5:45. wala ho yung 5. Wala ho yung 5. Malayo ang 5 sa Kasi 5:45. medyo maliwanag na ho yun Oo. eh. Sabi kong gano'n sa kanya, kasi ako naman. Pero madilim pa rin yun, Hazel. Maliwanag na ho sa amin yun, ma'am. Wala lang Mali ho masabi. yung pag-ano ko sa Masabi kanya, ka lang. panlambing lang yung minasama ka lang. So sandali. So nandun ka, bago mo ihatid ang mga bata o naihatid mo na? Hindi ho, magkakasabay ho yung mga bata pumasok. Bali ho yung sabi ko lang sa kanya, ginanyan ko lang siya, kung may pambigay na siya. Ayun pala, minasama niya pala yung pagganong ko sa kanya. Siyempre, nasama talaga loob ko din. Ganun Madaling po. araw pa So lang eh. nagmamagandang loob po kayo at gumanong kayo. Magandang loob ang naniningil. Matagal naman ho kami magkakilala niya, matagal na kami magkakilala. Mga kapatid, ang isa rin pong ahente na nagpakilala kay Cheche, kay Hazel para naman daw magkaroon ito ng customer. Makakasama na po natin. Tawagin natin si Mary Grace Reyes. Pasok! Mary Grace, upo ka. Ikaw ang nagpakilala kay Hazel, kay Cheche, ganun ba? Hindi po, magkakakilala na po sila kasi sa isang bahay lang po sila nakatira. Bali yung bahay na tinitira nila sa ano putsuhin ng asawa ko. Bakit sinabunutan ni Sinungaling. Hazel Sinungaling. si Cheche?
Sandali. Sinabay ko na kayo. Kaya kita pinatawag, Sabi ko, ganito, pag ikaw sana nangungutang sa tao, marunong ka makipag-usap. Hindi! Ganito yun! Ganito yun, Grace! Nakikiusap Kayo ako dalawa, sa'yo. parehas nangungutang sa akin, pero okay lang ako maningil sa inyo, Alam mo, diba? Grace, okay ka maningil. Pero siya, iba siya maningil. Wala ka Cheche, sandali lang. Paano tayo magkakaliwanagan? Mary Grace, so totoo talaga ang sinasabi ni Hazel na ang naghamon at ang galit pa ay si Cheche. Siya po talaga. Napagod na po siyang kakasingil eh. Yung kumbaga nahirapan na po siya. Pero kung totoo sa mahalagang 15 pesos, pwede hindi niya papatungan. Pero napwisit na siya, kaya niya pinatulungan. Pero, bakit sila So, pumanit-balik na alam niya ang tawag ng gabi? Ang So, tawag hindi namin. patakaran ng kumpanya na may 15 pesos na penalty. Meron po talaga. Meron. Kasi po, ang sa amin lang po. Saan yun? Sa pagitan ng ahente at ng kumpanya o Opo. ng Sa amin customer? po, Sa dealer talaga? Sa kumpanya, papunta sa amin. Sa dealer. 25% po. Paano po pag nag-due date na po kami, 10% po agad ang mawawala sa amin. Kasi yun ang ipapatong. 15% na lang. Magkano na lang po matitira doon sa amin. Tapos 5 pesos na po kada araw. Yun ang pagkakaintindi niya, yung 5 pesos isang Madaling linggo. ko. Ayun po magkasabi sa akin doon. Kasi nag-aaral, pinag-aaral ka na namin. Hoy! Ikaw ang hindi nag... Cheche, sandali lang. Bakit ikaw ang matapang? Sandali! Sandali lang. Sabi nga Ate po Mary na... Grace, ikaw ang nagpakilala sa kanila, hindi ba? So, mas kilala mo silang dalawa kesa sa aming lahat. Nandun po ako nung mismo nag-away sila. Kasi nga po nagsingilan sila, tapos hindi nga sila nagkaintindihan. Di humarap po ako. Pagharap ko po sa kanila, sinabi naman po nung isa ganito, ganyan na sila ng ganyan. Hanggang po na, yung na sila, nagyaya na siya dito. Sa labas daw po, maliit lang po yung dadaanan nila. Pagdaan po niya, tsaka nito hinablot kasi gusto niya sa labas. Kaya po sila, ang nangyari, siya yung nanguna. Dahil po nga sa ganun ang ginawa niya. Hindi ko purpose makipag-away sa kanya. Hindi ko rin purpose makapagsira ako sa kanya. Ang gusto ko lang po, malinawan diba? ako Sabi mo matapang ng ano ka eh. yan, ng Kaya matapang ano ka ba rin. yan. Gusto ko malinaw ba? Ayoko Ayan, naman, si Belen, kilala niya ang pagtalikod galing ko, ko, pagtalikod ko, may nasabi siya, pagtalikod ko, sabi ko, ayoko po ng ganon. Gusto ko malinaw kami dalawa. Kaya pinatawag ko si Grace. Kasi Grace, alam ko, matagal na siya nagaganyan na alam niya na po yung patakaran niya. Kaya pinatawag ko siya para magkaintindihan kami. O, sandali. Para maliwanagan kayong apat, Dr. Rose, gusto ko lang malaman, paano ba natin may papaliwanag sa kanila, bakit nga ba kadalasan nangyayari na yung taong sinisingil, abay siya pa ang galit, siya pa ang matapang, na para bang siya na nga ang may pagkukulang, di ba? Siya na nga ang kumbaga ay pinautang. Bakit po ganon? Ang sinisingil, talagang parang ginigipit ka, di ba? Kasi pumasok ka sa isang kontrata na kahit walang papel. Nagkasundo kayo, nagbentahan kayo, pero sa totoo lang, siyempre yung produkto nagamit mo na. Hindi masarap magbayad pag nagamit mo na ang produkto. Kasi wala nang simbolo ng produkto Kanya ang karamihan, kagaya ng pagkain, usually cash yan, hindi ba? Pero kunyari cologne, perfume, yan pwedeng tumagal yan Pero pag nauubos, habang nauubos, nawawalan ka ng ganang magbayad. Tama? Wala kang bigas, wala kang pagkain, pero meron kang pambili ng installment ng perfume. So ang sinasabi po niyo dito, Dr. Rose, ay yung tamang pag-ayos ng prioridad sa buhay. Hindi tayo uunlad hanggang ang ating prioridad ay hindi tama. Maraming pong salamat, Dr. Rose. Mga kapatid, ito na po ang pagkakataon para personal nang kausapin ang ating trio tagapayo ang mga bisita po natin ngayong araw na ito para po mas maunawaan ang kanila pong mga naiisip at nararamdaman tungkol po sa ating problema. Ang resulta, pag-uusapan po natin sa pagbabalik ng Face to Face. Diyan lamang kayo. Face to face. Ang mga problema. Face to face. Lahat tayo
nagpupursige para umunlad. Ngunit, pagka sinabi mong nagpupursige ka sa tamang daan, kung kaya mo, go ahead. Pag hindi mo kaya, tumigil. Tatantsahin mo ang kaya mong bayaran. Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gunn of Gaok Dentist, Philip Stein, Salon de Manila, Skin Glow by GMAX. Hans Mortel would like to thank Dr. Manny and Pai Kalayan. Face to Face would like to thank the following: AXN Time and Sports Shades, EC27 Guava Plus Organic Soap, effectively controls 27 skin problems. Ludi's Peanut Butter, a tradition of nutrition. F101 Direct Sales, apparel and shoes. Kape Alerto, alerto ka sa isip, salita at sa gawa. Home Appliances by Minami, galing ng quality. Placenta by Sam's Thread. Face to face, pag talikuran, harapin mo, face to harapin mo, face to face. Napakahirap. Ang gusto ko yung may produkto ka, mura, na pero kaliwaan, bayad. Bayad o 2 beses lang. Hindi isang buwan, ang haba na isang buwan. Simula ngayon ay hindi na talaga ako mangungutang at titiisin ko na lang na talagang bigyan halaga ang makakayanan at yung mas mahalaga yun sa lalong-lalo sa pagkain ng anak mo. Ay, maganda yun. Maganda. Yan ang panindigan ko. Inireklamo po ni Ate Cheche si Ate Hazel dahil sa labis at abusadong paniningil nito sa kanyang mga customer. At naigiit din at nagpapataw di umano daw ng penalty si Ate Hazel kapag nahuli ka o medyo na late ang pagbayad mo. Matapos po ang naging counseling sa kanila ng ating trio tagapayo, magkakaintindihan pa kaya ang magkakaibigan na ito? Sa inyo pong apat, sa puntong ito, pakinggan ninyo ang sasabihin ng ating trio tagapayo. Isa-isip ninyo ito at isa-puso ng mabuti at malaking bagay po ang maitutulong nito sa inyo. Simulan natin kay Attorney Ongpe. Hindi ko po alam kung nare-realize niyong pareho kung ano yung pinag-ugatan ng problema niyo. Sa halagang 79 pesos, nagkasakita na kayo, nagkasabunutan, nagkakalmutan, nagpupukpukan kayo ng bakya. Parang ganun na lang ba yung halaga ng kapayapaan natin? Ganun na lang ba ang halaga ng kapwa-tao nyo? So pag-isipan po natin, kay Aling Cheche, huwag kayong mangutang kung hindi kaya. So, kung alam nyo naman na hindi regular ang sahod ng asawa nyo, huwag nang mangutang na mga hindi kailangan. Kasi alam naman natin, hindi talaga kailangan yung mga kulong-kulong na yan. So, sana naiwasan kung hindi ka na nangutang. Kay Aling Hazel naman, habaan po natin yung pasensya. Huwag po tayo masyadong mainit na hindi lang nakapagbayad, sasaktan na. Hindi po tama rin yun. Bawal din po yun. Labag din po sa batas yun. Maraming pong salamat, Attorney Ongpe. Dr. Rose Llanes. Lahat tayo nagpupursige para umunlad. Ngunit, pagka sinabi mong nagpupursige ka sa tamang daan, kagaya nga, nagpupursige ka, gusto mong maging maganda ka, gusto mong ganito, hindi ba? Gusto mong magkaroon ng hikaw, gusto mong magkaroon ng cellphone. Eh ngayon wala ka naman pantustos doon. Kung kaya mo, go ahead. Pag hindi mo kaya, tumigil. Tatantsahin mo ang kaya mong bayaran. Naintindihan ko na ikaw mismo gusto mo magkaroon ng feeling na ikaw ay maayos, tama ba? Pero meron niyang limitasyon. Ang ibig sabihin, huwag tayong magpayabangan. Ibaba natin ang ating mga kalooban doon lamang sa kaya natin. Wala tayong stress, wala tayong sinisingil, wala tayong inaaway, wala tayong ngayong stress. Pag uwi mo sa bahay, sweet ka, di ba? Sabi mo, sweetheart, alam mo yung cologne na yan, hanggang ngayon binabayaran ko pa. O, ano yun? Tapos sabi gano'n, sinabi ko bang bilhin mo? Hindi, para lang matuwa ka. Ay, hindi, natutuwa ako pag wala kang utang. O, di ang saya. O, so, huwag mangutang, huwag
mangutang. Marami pong salamat, Dr. Rose Llanes. Reverend Jerry. Ang galing talaga pag nakakabenta tayo, no? Para bang ito isang tagumpay. Pero hindi pala natatapos ang tagumpay ng pagbebenta kasi maraming patuloy na kinukuha mo, dapat makuha mo talaga yung pera. Ngayon nabayaran na nga. Kaya lang ang naging problema, sa halip na makuha ang loob ninyo ng isa't isa ay nagkaroon ng alitan ng loob, nagsamaan ng loob. Pero dito natin natututunan ang tunay na tagumpay ay kapag magbabalik loob ang bawat isa. No? Kapag ang inyong loob ay makukuha nyo sa isa't isa sapagkat ang mas mahalaga hindi lang yun kung anong mabango sa atin sa labas, kung anong talagang mabango mula sa ating mga kalooban. At ito ang magbibigay sa atin ng tunay na bango sa harap ng hindi lang face-to-face dito sa ating programa sa lahat ng mga tao na makukuha natin ang kanilang respeto at ang bango natin sa kanila, kundi pati ang bango natin sa harap ng Diyos kung saan tayo talaga harap. At ito'y magiging hindi lang sa ngayon, kundi magpakailanman ang kabanguhan nito, hindi mawawala ang bango po natin. Kaya sana maisip-isip natin na ano kaya ang bango na aking isusuot at ilalagay sa aking sarili na hindi naman kinakailangang gastusin, kundi talagang iaalay natin ng sakripisyo ang ating sarili na maging mas pasensya, mas mapag-unawa, magpapatawad, at talagang maging tunay na mabuti at mabait ang ating kalooban sa isa't isa, to be kinder especially to others. Kasi sometimes, ang successful talaga ng isang sales ay kapag hindi niya na-impose, hindi na napepersa yung ating kapwa, kundi siya ay na-inspire, nabibigyan ng inspirasyon. Kaya sana tayo ay magbigay din ng inspirasyon sa isa't isa, lalong-lalo ang ating programa nga, no? Itong gusto natin na madala po ng ating face-to-face. Hindi po natin ini-impose, no? Para bang sa pilitan ka, kundi ito ay talagang kusa mo talaga nagagawa dahil, maganda ang produkto, pero mas maganda talaga ang pakikisama sa atin. Kaya sometimes, ang success ng mga sales ay ang success mula sa inyong sariling pag-develop ng inyong mga mismong pagkatao at karakter. Sana inyong isakatuparan nito sa isa't isa. Maging matagumpay kayo sa inyong samahan, sa inyong pamilya, at lalong-lalo na maging tunay na mga Pilipino na may pagmamalaki natin sa mundo na kayang-kaya natin ng lahat, lalong-lalo na ang pagbabago sa mismo nating sarili. Maraming pong salamat, Reverend Father Jerry Tapiador. Sa ating mga panauhin, sana marami kayong aral na nakuha mula sa ating mga trio tagapayo dahil napakaganda at napakatotoo lahat ng mga sinabi nila na makakatulong sa ating lahat pare-pareho. Na sana maging aral talaga yon, Hans, di ba? Na kung ano lang ang kaya natin, sana hanggang dun lang, wag na tayong humigit pa. Kasi talagang mahirap kung tayo ay malubog sa utang. Kita nyo, nang dahil sa utang, kayo ay nag-away, cheche, hindi ba? Pero nandun na, intindihan namin yung gusto mo na mabigyan lang ng, kumbaga, regalo ang iyong asawa. Ang tanong ko sa inyong apat ngayon, paano nyo ba gustong tapusin ang problemang ito? Dahil nakakalungkot nga, dahil sa halagang magkano lang? 78. 78, o wala. 93, lahat-lahat. Nagkaganyan kayo, nagkaawayan, nagkasakitan. Hazel? Cheche? Handa ba kayong patawarin ang isa't isa? At kalimutan na ito. Kung ano maging desisyon ninyo, rerespetuhin namin. Pero syempre, mas gusto namin na kayo ay magkasundo. Kasi syempre, pare-pares naman na tayo may mga anak, di ba? Oo. Sana tayo maging ehemplo sa kanila ng kabutihan. Tama. Gusto ko yung sinabi mo, Ate Mary Grace. Salamat. Nakakahiya naman na nakikita ng anak natin na nakikipag-away tayo, nagsasalita tayo ng hindi maganda sa isa't isa. Sana magbati na kayo. Kasi nagkikita rin tayo pare-pares sa school eh. Oh, kita mo na. Che? Oh, ayun naman pala. O, wag na magsabunutan. Kayo naman. Oh, naiiyak si si ate. Naiiyak si Ate Jovelyn. Meron ka bang gustong sabihin?
sana wala nang pagdating sa amin, wala nang parinig diyon, parinig Wala doon. nang parinig, oo. Ayos ba? Para maayos na. Kaya naman nandito ang face-to-face dahil hangad namin talaga ang magkaayos kayo at sana manatili pa yung magandang pagkakaibigan ninyong apat, ha? Hazel? Aminan na po tayo mga kapatid. Napakarami na naman pong aral tayong natutunan mula po sa ating issue. Alam po natin na lahat tayo nagsusumika po. Tayo ay nagtatrabaho ng mabuti para kumita tayo ng sapat na pera na kailangan po natin. Gumawa rin sana tayo po ng mga paraan para may pangtustos po tayo sa ating gastusin, lalo na sa ating pong pamilya. Hindi po masama ang kumayod at ang magbanat ng buto, ang magsakripisyo rin po. Pero wag naman po sana tayong manggipit at mangagrabyado ng ibang tao at manloko ng kapwa sa proseso ng pagkakita lang or magkakita ng pera. Para po sa amin, higit po na mahalaga pa rin po ang pagkilala at paggalang natin sa dignidad po ng ibang tao. Sa mga ahenteng may mga pahulugan po, pakinggan po muna natin at unawain ang inyong mga customer kung bakit po sila nahuhuli sa pagbayad. Hindi naman po yata tama rin na magpataw po tayo ng penalty. Hirap na nga ho silang magbayad sa tamang oras. At para naman dun sa mga customer, nakapus po talaga sa pangbayad, nako, itigil nyo na po ang pagkuha ng mga produktong hindi naman po ninyo kailangan at hinuhulugan pa. Gamitin nyo na lamang po sana ang inyong pera sa pagkain, sa pag-aral po ng inyong mga anak. At hanggat maaari, huwag po sana tayong mangutang. Maraming salamat sa aking co-host na si Hans Mortel sa Dance Squad, kina B1 at B2, sa ating pong trio tagapayo, sa ating mga sausawero at sausawera sa studio, at syempre sa ating pong mga bisitang nagkwento po ng kanilang buhay. Tandaan po ninyo lagi na nandito lamang po ang face-to-face para mapakinggan po ang inyong mga problema at mabigyang lunas po namin ito sa abot ng aming mga kaya. Welcome po kayong lahat dito. Ako pa rin po ang inyong Chang Ami na lagi nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan, pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Para po sa inyo to, mga kapatid. Nagtatrabaho ako, yung mga damit ko, magulang ko pa uwi naglalaba. Lalay, napakasakit para pagsabihan ka ng isang lalaki na gano'n. Magkasabwat na manloloko. Parang ang nangyayari, tumatakbo ka ng tumatakbo at pilit mong hinahanap ang pag-ibig at tunay na magmamahal sa'yo, pero hindi mo mahal ang sarili mo, Lalay. Kung hindi mo mahal ang sarili mo, baka hindi mo maalagaan at bigyan ng pagmamahal ang mga anak mo. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face.